Sabi nila, ang pinakamagandang depensa ay mahusay na opensa. Si Vladimir Putin ay ilang buwan nang sinasamantala ang NATO, hindi sinusunod ang kasabihang iyon. Sa paglulunsad ng maraming hybrid warfare attacks, tulad ng drone strikes at paninira sa NATO countries, dinala ni Putin ang labanan sa NATO. Naniniwalang hindi tutugon ang kalaban hanggat walang galaw mula sa mga sundalong Ruso. Maaaring nasobrahan ni Putin ang kilos niya. Ngayon, naghahanda na ang NATO na lumaban. Lalong lumalala ang preemptive na banta ng NATO sa Russia dahil naniniwala ang organisasyon na tama ang maunang atake. Bumalik kay Putin ang kanyang hybrid warfare dahil itinuturing ng NATO na bawat kilos niya ay isang kilos ng agresyon na nagbibigay katwiran sa isang malakas na preemptive na tugon. Noong Disyembre 1, iniulat ng Telegraph at iba pang outlet ang pahayag ni Admiral Giuseppe Carvo Dragone, pinuno ng Komiteng Militar ng NATO, na maaaring panahon na para isaalang-alang ng NATO ang mas agresibong hakbang laban sa Russia. Ayon kay Dragone, dapat nang maging proaktibo ang NATO bilang tugon sa hybrid na banta mula kay Putin at sa kanyang mga hackers, saboteurs, at drone operator. Sabi niya, isa sa mga iniisip namin ay maging mas agresibo o proaktibo kaysa reaktibo. Sabi ng commander, ang preemptive strike o pag-atake bago mangyari ang banta ay mas kapani-paniwala at posibleng opsyon ngayon. Ang ganitong pag-atake ay maituturing na depensibong aksyon dahil sa lahat ng ginagawa ng Rusya para saktan ng NATO nitong mga nakaraang buwan. Dagdag pa ni Dragone na ang ganitong uri ng pag-iisip ay mas malayo sa karaniwan nating paraan ng pag-iisip at pag-uugali kaysa dati. Pero baka ito ang kailangan ng NATO ngayon dahil mukhang hindi epektibo ang reaktibong pananakot sa Rusya. Ang NATO ay palaging naging isang reaktibong puwersa, sa halip na maging isang organisasyong kumikilos agad laban sa sinumang nagbabanta sa mga miyembro nito. Halatang nakaugat na ang ganitong reaktibong paraan sa NATO, gaya ng Artikulo 5 ng Karta ng NATO. Sinasabi sa artikulong iyon na lahat ng miyembro ng NATO ay tutulong sa sinumang miyembro na mabiktima ng pag-atake sa sarili nitong teritoryo, na isa sa pinakareaktibong paraan na maaaring gawin ng isang organisasyon. Hindi unang aatake ang NATO, ayon sa artikulong ito at sa Karta ng NATO. Tutugon lamang ito laban sa kalaban na umatake sa NATO. Madalas pinagtutuunan ng mga analytical na artikulo ukol sa NATO ang kahalagahan ng mabilis na pagtugon bago mag-opensiba. Halimbawa, binigyang diin sa artikulo ni Richard D. Hooker Jr. noong Disyembre 2, 2024 sa Atlantic Council na matagal nang may NATO Response Force o NATO Response Force ang NATO. Kasama sa puwersang yon ang Very High Readiness Joint Task Force. Dapat kumilos agad ang mga puwersang iyon, sabi ni Hooker Jr. Pero maaring problema ng NATO ang ganitong paraan. Ito ay mga salitang nagsasabi kung paano tumutugon ang NATO sa labanan. Ang mga salitang pagtugon at kahandaan ay hindi ginagamit ng isang puwersang militar na handang umatake. Nagpapadala ang NATO ng malinaw na mensahe sa sino mang maaaring tumutol dito. Tumutugon ang NATO. Hindi ito umaatake. Sabi ni Dragon, kailangang baguhin ang ganitong pag-iisip na nagtutulak sa atin sa malinaw na tanong. Ano ang dahilan ng pagbabagong ito? Ayon sa The Telegraph, posibleng may kaugnayan ito sa kasalukuyang usapang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine, pati na rin ang pakikialam ng United States. Tinukoy nito ang mga pahayag ni Kaja Kallas, Vice Presidente ng European Commission at pangunahing diplomat ng European Union. Ayon kay Kallas, ito ay isang mahalagang linggo para sa usapang pangkapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Hindi lang dahil sa magiging epekto nito sa Ukraine, kundi dahil din sa mga implikasyon nito para sa buong kontinente ng Europa. Maaaring maging isang mahalagang linggo ito para sa diplomasya, sabi ni Kallas, habang tinutukoy ang mga pag-uusap sa pagitan ng United States at Russia na nakatakdang ganapin sa Disyembre 2. Ayon kay Kallas, ang dahilan ay panganib na mapunta sa Ukraine ang buong pressure para pumayag sa kasunduan sa Russia. Walang makikinabang doon. Tama si Kallas. Mahigit isang linggo pa lang mula nang inilabas ng United States ang draft ng peace plan na tila mas pabor sa Russia kaysa inaasahan ng marami. Na-review at naangkop na ng European Union at Ukraine ang 28-point na plano. Maaari rin itong magsilbing batayan sa mga darating na pag-uusap ng United States at Russia. Panoorin ang aming video tungkol sa orihinal na plano ng United States at ang mga implikasyon nito. Alamin kung bakit nag-aalala si Kallas sa usapang pangkapayapaan
na lalo pang nagpapapresyon sa Ukraine na pumayag sa hindi magandang kasunduan. Dapat tanungin kung seryoso ba ang Russia sa pagnanais ng kapayapaan sa Ukraine. Ayon sa Moscow Times noong Disyembre 1, makikipagkita si Putin sa ilang United States opisyal, kabilang si Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Trump, sa Disyembre 2, kasama ang bilyonaryong developer na si Jared Kushner, manugang ni United States President Donald Trump, para talakayin ang binagong balangkas ng kapayapaan ng United States at Ukraine sa Geneva matapos ihayag ang orihinal na plano ng Amerika. Malamang, ang bagong planong ito ay sa natatanggapin ng Ukraine. Pero kung handang tanggapin ng Ukraine ang planong ihaharap kay Putin, malamang hindi ito papayagan ni Putin. Tandaan na 1 buwan pa lang ang nakalipas ng sabihin ng Russia sa buong mundo na wala itong dahilan para makipag-usap sa United States. Sabi ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, posible ito sa teorya, pero wala pang kailangan ngayon. Sa ngayon, kailangan ng masusing pagtrabaho sa detalye ng kasunduan. Nagbago na ito ngayon, marahil dahil naniniwala ang Rusya na kaya nitong hikayatin ang United States na bumalik sa orihinal na 28 puntong plano. Ibig sabihin ni Kallas, mahalaga ang linggong ito para sa kinabukasan ng Ukraine sa Europa. Kahit di niya diretsang sinabi, nababahala siya na baka bawiin ng United States ang mga concession sa Ukraine sa Geneva at ibalik ang plano sa hindi katanggap-tanggap na anyo para sa Ukraine. Lalakas pa ang presyon. At kung tumanggi ang Ukraine, mas titindi ang hybrid na digmaan ng Russia laban sa NATO sa Europa. Ang tradisyonal na digmaan na isinusulong ni Putin laban sa Ukraine ay nananatiling matindi. Hindi alintana ang nalalapit na pag-uusap nila ng United States noong Disyembre 1, tila tuwirang pangungutya sa mga naka-schedule na pag-uusap. Kinabukasan, muling nag-airstrike ang Russia at ang Dnipro naman ang tinarget ni Putin. Iniulat ng Reuters na hindi bababa sa 4 ang patay at may 40 pangsugatan. Nasira rin sa pag-atake ng Russia ang maraming negosyo, kabilang ang car service station, isang opisina, at 49 na sasakyan. Hindi ito gawain ng Pangulong nagmamalasakit sa kapayapaan, kundi ng isang mongheng pandigma. Yan ang ikinababahala ni Kallas at Dragoni. Para kay Kallas, mahalaga ang linggong ito sa usapang kapayapaan ng digmaan sa Ukraine. Hindi ibig sabihin noon na naniniwala siyang magbubunga ang pagpupulong ng United States at Russia. Maaaring kabaligtaran pa nga na bumabalik kay Dragoni at sa sinabi niyang dapat maagap ang NATO sa pagharap sa Russia. Sa katunayan, nagsasagawa na ang Russia ng isang karaniwang digmaan laban sa Ukraine. Ngunit halos kasabay nito, nagsasagawa rin siya ng hybrid na digmaan laban sa natitirang bahagi ng Europa. Diyan tayo dadalhin sa pangalawang dahilan ng pagbabago sa pag-iisip ng NATO, na maaring wala naman talagang nagbago. Oo, ipinaglalaban ni Dragoni ang maagap. Gayunpaman, ang realidad na kinakaharap ng NATO ay matagal nang nakikipagdigmaan ng Russia laban sa Collective Defense Organization. Buwan na, kung hindi man taon na. Hindi ito ang uri ng digmaan na tradisyonal na labanan. Sinusubukan ng Russia na pahinain ang NATO at mga bansang Europeo sa pamamagitan ng sunod-sunod na hybrid na pag-atake tulad ng pagbabanta, paglusob ng eroplano at cyber attacks. Huwag ninyong isipin na ang hybrid na taktika ay hindi rin kilos ng digmaan gaya ng pagpasok ng mga tangke sa bansa. Maaaring ang pagiging maagap na hinihiling ni Dragon ay hindi talaga maagap. Ito ay magiging reaksyon pa rin dahil ginagamit ang mga hybrid na taktika bilang dahilan para sa mga tinatawag na preemptive strike na maaaring hindi tama ang tawag, ngunit unti-unti nang nagiging bahagi ng pag-iisip ng NATO. Marami ang tinutukoy kung ano talaga ang ginagawa ni Putin. Halimbawa, ayon sa European Policy Center, naglabas sila ng artikulo noong Oktubre 9 na nagsasabing seryoso ang banta ng pagpasok ng mga drone at fighter jet ng Russia sa himpapawid ng Baltic region. Parang pagsasanay ito para sa digmaan na mas handa ang Russia simulan kaysa NATO. Ayon sa European Policy Center, ang paulit-ulit na paglabag ng Russia sa himpapawid ng NATO ay nagpapakita ng higit na agresibong posisyon nito laban sa mga miyembro ng NATO sa Europa, habang mabagal tumugon ang NATO sa sitwasyong ito. Ang mga pahayag na ito ay mula kay Maria Martasciuta, policy analyst ng European Policy Center. Dahil sa sunod-sunod na paglabag ng Russia sa himpapawid, may mahahalagang desisyong haharapin ang NATO. Ayon kay Martasciuta, kasalukuyang tinatalakay sa NATO at European Union ang legal, politikal at militar na kakayahan nito. Kung hindi kumilos ng mahinahon at matatag ang NATO at European Union, maaaring lumala ang paglabag ng Russia sa Baltic
at magdulot ng nasawi. Parang pinapatunayan pa ng Russia ang punto ng mga analyst ng European Policy Center dahil kamakailan lang ay nagpadala ito ng mas marami pang mga sasakyang panghimpapawid sa himpapawid ng Romania. Noong Nobyembre 25 iniulat ng The Guardian na nagpalipad muli ng mga jet ang NATO para bantayan ang 2 Russian drone na tumawid sa Romania. Isang drone ang natagpuang bumagsak 70 milya mula sa hangganan ng Romania at Ukraine. Ginagawa nitong ito ang pinakamalalim na paglusob na naglakas loob gawin ng Russia sa Romania hanggang ngayon. Lalo pang tumapang si Putin dahil sa mga ataking ito sa himpapawid na nagsimula noong unang bahagi ng Setyembre nang magpadala ang Russia ng 21 Gebera drones sa Poland. Ang punto rito, at marahil ito rin ang gustong iparating ni na Dragon at Martashuta, ay na ang hybrid na banta ng Russia ay totoong-totoo at lalo pang lumalala. Kailan kikilos ang NATO nang higit pa sa pagpapalipad ng mga jet para tugunan ang mga isyong ito? Maghihintay pa ba hanggang may mamatay dahil sa aksyon ng Russia? Baka huli na kapag dumating iyon. Ayon sa SEPA, sinabi sa artikulo noong Nobyembre 25 na dapat gawing prioridad ng European Union ang mga hybrid na atake ng Russia. Ayon sa sistema ng impormasyon para sa pag-aaral, hindi na bago ang pinaigting na mga taktika ng Kremlin. Matagal nang tinutusok ng Russia ang kolektibong European Union at NATO sa loob ng hindi bababa sa isang dekada sa pamamagitan ng sunod-sunod na cyber attacks, disinformation at manipulasyong pang-ekonomiya. Ipinapahayag ng sistema ng impormasyon para sa pag-aaral na kailangan ng European Union na lumikha ng isang polisiya laban sa hybrid threats na dapat gawing prioridad ang pagharap sa mga banta na ito. Iminumungkahi nito ang deterrence by punishment at sumasang-ayon sa pahayag ni Dragon na dapat maging maagap ang NATO. Kailangan ding ilista ang mga kahinaan ng Russia. Ipinapahayag ng sistema ng impormasyon para sa pag-aaral marahil sa layuning mapakinabangan ang mga kahinaang iyon kapag kinakailangan. Dapat protektahan ang eleksyon, labanan ang disinformasyon, at iparating kay Putin ang mensahe na kung pakikialaman niya ang European Bull, tiyak na masasaktan siya. Ang dahilan ng mga komento ni Dragoni at posibleng pagbabago sa pag-iisip ng NATO ay may dalawang dahilan. Walang ipinapakitang interes si Putin sa anumang uri ng kapayapaan na magiging patas para sa Ukraine. Magpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Kaya't susuportahan pa rin ito ng Europa at magdudulot ng mas marami pang hybrid na atake mula sa Russia. Mas mainam na kumilos ngayon habang hindi pa umaabot sa isang traditional o nakamamatay na pag-atake ang mga pangyayari kaysa maghintay pa. Naniniwala si Putin na may kalamangan ang Russia. Kaya hindi natuwa ang bansa sa sinabi ni Dragone. Noong Disyembre 1, iniulat ng Newsweek na tumugon na ang Russia laban sa anumang pahiwatig na magiging mas agresibo ang NATO. Tinawag ni Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministeryo ng Panlabas ng Russia, na labis na iresponsable ang pahayag ni Dragone at nagpapakita ng kagustuhan ng alyansa na palalain ang sitwasyon. Ayon kay Zakharova, habang nagpapalipad ng mas maraming missile at drone ang kanyang pangulo sa Ukraine, ilang araw lang matapos pumasok ang 2 Russian drone sa Romania. Mukhang hindi kalakasan ni Zakharova ang pagiging ironic, sinasadyang pagiging ignorante. Sa kabilang banda, sobra-sobra niyan ang Kremlin. Kasama ni Zakharova si Mikhail Sheremet, deputy ng Russian State Duma na kinakatawan ang sinakop na Crimean Peninsula. Ayon sa TASS, binatikos ni Sheremet si Dragone at sinabing minsan, ang pamunuan ng NATO ay nagpapakita ng primitibo at agresibong pag-iisip na nakakagulat at mapanganib. Ang kanilang pabaya at labis na kumpiyansang mga pahayag ay nagbabanta hindi lamang sa kanilang sariling mga mamamayan, kundi pati na rin sa pandaigdigang katatagan. Ang preemptive strike ng NATO ay parang nagpapaputok sila sa sarili na maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Direkta iyan mula sa playbook ng Rusya. Sabihin na walang ibang may kasalanan kundi Rusya, tapos magbanta ng malabo para takutin ang kalaban na mag-e-escalate sila kung hindi sila masunod. Ganito ang dahilan kaya sinabi ni Dragon na dapat maagap ang NATO dahil patuloy itong gagamitin ng Rusya hanggang matutunan nitong hindi na ito epektibo. Ngunit wala sa sinabi ni Dragone o sa mga napag-usapan natin ang nagpapakita kung paano maaaring magmuka ang preemptive na pag-atake ng NATO laban sa Rusya. Walang nakakaalam ng tunay na ibig sabihin ng maagap na aksyon. Pero tila hindi sinasabi ni Dragone na dapat magpadala ang NATO ng malalakas na armas sa Rusya o magsimula ng ganap na digmaan. Sa halip, tila sinasabi niyang dapat simulan ng NATO
ang paglaban sa hybrid na banta ng Rusya gamit ang katulad na aksyon. Bilang bahagi ng polisyang ipakitang hindi maghihintay ang NATO at hindi lang tutugon kapag lumaki na ang banta mula Rusya, napilitan silang kumilos. Nagkaroon tayo ng ideya rito mula sa dagdag na pahayag ni Dragon na ibinahagi ng Independent. Binanggit ni Dragone ang cyber na banta ng Rusya at sinabing, palagi tayong reaktibo sa usaping cyber. Pinag-iisipan namin kung magiging mas agresibo o proaktibo kaysa reaktibo. Ipinapahiwatig na dapat simulan ng NATO ang mga hacking campaign gaya ng ginagawa ng Rusya laban sa mga target na estado o marahil sa isang mas matalinong hakbang. Dapat magsimula ang NATO ng mga cyber attack laban sa mga nasa Rusya na alam nilang tumutulong kay Putin sa cyber na aspeto ng kanyang hybrid warfare campaign. Noong Nobyembre 27, naglabas ang politiko ng artikulo na nagsasabing pinag-iisipan ng Europa ang hindi inaasahang pagganti sa Rusya. Ilang araw bago nito na ilathala ng outlet ang artikulo, ibinahagi ni Dragone ang kanyang komento na nagpapahiwatig na mas kaakit-akit ang sinasabing pagbabago ng pamamaraan. Sa loob ng NATO, hindi lang iisang tao ang nagsasabing kailangan pang gumawa ng higit laban sa Rusya. Binanggit ng politiko na ilang bansa sa Europa ay nagtatrabaho na sa iba't ibang ideya ng pagganti, kabilang na ang magkasanib na opensibang cyber operations na tumatarget sa Russia. Ayon dito, kamakailan naglabas si Guido Crosetto, Ministro ng Depensa ng Italia, ng 125 pahinang liham na nagmumungkahi ng European Center laban sa hybrid warfare. May cyber force ang organisasyong iyon na binubuo ng 1,000 at 500 miyembro, kabilang ang militar na eksperto sa artificial intelligence. Binanggit ng politiko na may ilang NATO members tulad ng Czech Republic at Denmark na pumayag na ang kanilang militar ay magsagawa ng offensive cyber operations. Maaaring magsama ang mga bansang ito para targetin ang mahahalagang sistema sa pagsisikap ng Russia sa digmaan, gaya ng economic zone at drone manufacturing facilities. Mukhang seryoso ang sinabi ni Dragon tungkol sa pagiging maagap sa cyber. Hindi lang basta pahayag gaya ng akala natin. Maaaring sinasabi niya na dapat gumanti ang mga NATO member, lalo na ang pumapayag sa opensibong cyber operations sa Russia ng kasing tindi ng ginagawa ng Russia sa kanila. Pinalawak ng The Economic Times ang komento ni Dragon at binanggit ang sinabi ng commander ng NATO. Ang paglulunsad ng isang preemptive na aksyon laban sa isang lugar kung saan maaaring handa ng ilunsad ang mga drone laban sa NATO ay maaaring maging isang opsyon. Pansinin ang maingat na paggamit ng salitang aksyon at hindi strike. Sang-ayon si Dragon sa sinabi ng politiko na posibleng gamitin ng Europa ang cyber team para guluhin ang paggawa ng drone ng Russia. Hindi na kailangan ng NATO magpadala ng mga jet para bombahin ang mga pasilidad. Kaya't ang ganitong preemptive strike ay makabuluhan para sa kanila. Hindi magagawang siraan ng Russia ang NATO sa pagpapakawala ng mga bomba at misail na tila gustong-gusto ni Putin gawin para bigyan ang sarili niya ng dahilan para sa mas tradisyonal na digmaan laban sa NATO. Gagamitin ng NATO ang hybrid tactics ng Russia laban dito at sisirain ang mga pasilidad ng paggawa ng drone na gumagawa ng sandatang panakot sa mga estado ng NATO. Sa proseso, talagang todo na ang Russia sa paggawa ng mga long-range na drone. Noong Setyembre, iniulat ng Kiev Independent na kaya nang gumawa ng Russia ng hanggang 2,700 Shahid type na drone bawat buwan, kasalukuyang ginagamit ang karamihan sa mga drone sa Ukraine. Ngunit nagpadala na rin ang Russia ng ilang Shahid type sa himpapawid ng NATO. Malamang magpapadala pa sila habang tumataas ang produksyon. Ayon kay Dragone, maaaring iniisip ng NATO na pigilan agad ang produksyon gamit ang preemptive na pag-atake. Ito ay spekulasyon lang, base sa pahayag ng pinuno ng Komiteng Militar ng NATO. May babala sa pagbabago ng pag-iisip ng NATO at mismong si Dragone ang nagbanggit nito. Iniulat ng The Independent na sinabi ni Dragon, ang pagiging mas agresibo kumpara sa agresibidad ng ating katapat ay maaaring isang opsyon. Ang mga issue ay ang legal na balangkas at jurisdictional na balangkas. Sino ang gagawa nito? Sabi ng iba, ito ang paulit-ulit na problema ng NATO. Maaaring bumalik ang burokrasya na nagpapabagal sa organisasyon, bagay na nais ni Putin. Dapat maghanap ang NATO ng dahilan para bigyang katwiran ang maagap na aksyon. Bukod sa paghahanap ng miyembrong handang isugal ang sarili sa panganib mula sa Russia sa ganitong preemptive na atake. Sa kabilang banda, nabanggit na maraming miyembro ng NATO
ang target ng hybrid warfare ni Putin. Ang tunay na tanong ay hindi sino, kundi kailan magpapasya kaya ang mga miyembro ng NATO na tina-target ni Putin na sapat na ang lahat at simulan ng ibalik sa Russia ang sarili nilang paraan ng Kremlin. Maaaring kulang na ang oras ng NATO para gawing polisiya ang panawagan ni Dragone. Inaatake na ng Russia ang NATO bilang bahagi ng mas malawak na planong hahantong sa digmaang gaya ng ginagawa ni Putin sa Ukraine. Pinapatunayan ito ng Phase Zero. At malalaman mo kung bakit ito senyales ng nalalapit na pag-atake ng Russia sa NATO sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang mga video tungkol sa patuloy na pagsisikap ng NATO na pigilan si Putin mula sa digmaan. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.